pamangkin ni Renz Eder Glico. At andyan po si Pastor, dyan po natigil. Ayun po si pamangking Renz. Magpapakain siya ngayon ng kanyang isda. Good morning, good morning. Okay po, at ito po ang ating similyang bangus na alaga ni Kuya Renz Glico. Renz, kaway muna sa camera. Hello guys. Ayun na, ito yung reserve sa kanyang cage. Ayun po, ayan, gusto nang kumain. Paliliitin po natin. Yan po ang similya ng bangus. Aalagaan pa po yan ng mga 7 months. 7 months. At pag 7 months niyan, okay, 3/4 na po ang isa niyan. Ilang libo nga ba ito? Nasa 25,000 po ang laman nito. Yan po mga bangus. Oy, mga similya. Nakakita na kayo ng similya ng bangus. Yan po yun. Inaalagaan dito sa Taal Lake. Ay, tatakbuhan sila. Yan, pakakainin po ni Pastor Joseph. Ayan po, papakainin na ni Pastor Joseph. Okay yun. Nagkainan na po yung mga bangos na similya. Yan, ganyan po sila kumain. Yun, pinapakain ni Pastor Joseph. Yun, hinahagisan ng patuka. Ganyan po siya pagpakain mga followers, mga ka-friends, mga kapamilya. Sino ka man, saan ka man, ay may natutunan po kayo ngayon kung paano pakainin itong mga bangos dito sa Taal. Ayan po nagpapakain. Isang lingkod ng Panginoon, Pastor Joseph Garcia, pastor ng Jesus is Grace. Para marinig pagsalita. Okay, yan po mga followers, kita nyo po dito tayo ngayon nakaupo sa cage. Masarap dito at mainit. Ito ang pampaalis ng aking buhok. So syempre hindi mawala ang ating verse, kasi napakahalaga na nakakapakinig lagi tayo ng salita ng Panginoon. At kung kayo po ay nabibless lagi sa mensahe ng Panginoon, i-share po ninyo ito. Follow and share at comments po. Amen po, amen. Kung kayo po ay nabibless. At ang verse po natin ngayon ay Efeso 2, talatang 8 hanggang 9. Ang sabi ng Panginoon o ng lingkod ng Panginoon, ang totoong lingkod, si Apostol Pablo, na nangangaral, nagpapatotoo kung ano ang salita ng Diyos. Sabi niya sa Efeso 1, ay Efeso 2, 8, 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang ibig sabihin dito ni Pablo, ang kaligtasan ay nagmagandang loob na po ang Diyos sa lahat ng tao. At matatanggap mo ang kaligtasan ito sa pamamagitan ng pananampalataya, paniniwala. Kaya nga kung bubuklatin nyo po ang inyong Biblia, sa Efeso 2:8-9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Past tense po, kasi niligtas na po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus. Kaya nga ang tinutukoy na paliwanag ni Pablo, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Tinutukoy ni Pablo, naligtas tayo nung magmagandang loob ang Diyos. Nung akuin po ni Jesus ang parusa natin, naligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin ni Pablo, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. So, kailangan mong maniwala na niligtas ka na ni Jesus. Pag naniwala ka na si Jesus na umako ng parusa mo, naligtas ka na nga, nagmagandang loob ang Diyos at natanggap mo nung maintindihan mo kay Jesus. Kaya oriti ko, didiretsuhin ko, Efeso 2, 8-9,
dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Tapos sabi doon ni Pablo, ang kaligtasan ito ay bigay sa inyo ng Diyos. Hindi ito galing sa inyong mga mabubuting ginagawa. Kaya ang lahat o ang sino man ay walang pwedeng ipagmalaki. So ang ibig sabihin, kung kaya naligtas ang tao, wala siyang naiambag na ginawa, kundi bigay lang ng Diyos. Kaya nga ang kaligtasan natin mga kapatid, regalo. Hindi mo pwedeng paghirapan, kasi marami ngayon nangangaral, pag gumawa ka uli ng kasalanan, hindi ka naligtas. Mali po iyon. Ibig sabihin, ang turo nila, pag hindi ka gumagawa ng kasalanan, ligtas ka. Tama naman. Pero nakakagawa pa rin ng kasalanan, so hindi talaga ligtas. Kasi akala nila, ang kaligtasan, dahil nagpakabait ka na, dahil nag-born again ka na, dahil nangangaral ka na, dahil naglilingkod ka na. Mali po. Ako po ay lingkod ng Panginoon, nangangaral. Itinuturo ko yung tama. Naligtas tayo, wala tayong naiambag. Kaya nga tayo nangangaral, naglilingkod, kasi naintindihan natin na tayong lahat ay niligtas. Pero kailangan mong manampalataya. Maniwala na si Jesus nga ang padala ng Diyos para iligtas ka. Kaya nga sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit yung libreng kaloob o bigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakaliwanag. Ang totoong lingkod po ng Panginoon, ang ipinapangaral lang po talaga niya, naligtas ang tao ng walang ginawa. Bigay lang ang kaligtasan. Kaya kapag may mga nangangaral na gawin mo to para maligtas ka, wag po kayo dyan maniniwala. Buklatin nyo po Efeso 2:8-9 na naligtas tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya napakahalaga mga kapatid na maintindihan natin kung paano ka naligtas, kasi marami ngayon naglilingkod sa Panginoon, hindi pa rin totally naiintindihan yung kaligtasan. Akala nila pag nakagawa ng kasalanan, hindi na uli sila ligtas. Lalabas ang ganong katuruan, ang ganong paniniwala, naligtas ka kasi hindi ka gumagawa ng kasalanan. Mali po yon. Lahat po ay gumagawa ng kasalanan. Pag nakay Jesus ka, umiiwas ka na lamang dyan. Pero alam mo sa sarili mo, umiiwas ka sa paggawa ng kasalanan, hindi para maligtas, kundi dahil ayaw ng Panginoon sa mga ganong gawain. Kaya napakahalaga na malaman natin sa unang Juan 1:10, mga apostol na mismo nagsasabi, kapag may tao na nagsasabi na hindi siya nagkakasala, wala sa kanyang Panginoon. Ginagawa niya sinungaling ang Diyos. Kaya lahat po ng tao nagkakasala. Huwag po tayo magtaka kung bakit tayo nagkakasala, kasi tayo po ay mga makasalanang tao. Pero dahil po sa dugo ni Kristo, ang tingin sa atin ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Kaya nga tanggap na tayo ng Diyos dahil kay Jesus. Si Jesus ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung na-bless po kayo ngayong umagang ito, i-share nyo po yung salita ng Panginoon. At kung kayo natutuwa, mag-comment po kayo, Amen, Pastor. Salamat sa mensahe ng Panginoon na naiintindihan ko at natutuwa. Alam nyo, kagalakan namin yung may maunawaan yung bawat nakikinig. At makapagsabi man lang, ay ganun po ba? O kaya naman may nagtatanong, talaga? Kasi napakahalaga na pinag-uusapan ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, saan man may dalawa lang o tatlo na nagkakatipon o nag-uusap sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ni Jesus, naroon siya. Kaya yung bawat tanong nyo tungkol kay Jesus, kaluguran ng Panginoon niya. Bakit? Sa pagtatanong, may natututunan ng bawat isa. Dahil pa nga daw ang marunong ng taong mapagtanong. Kaya kapatid, salamat sa pakikinig. I-share nyo po ito. At anyway, meron po ulit tayo. Titingnan ulit natin ang ating bangos. Yun. Ang dami na. Inaalagaan na po yan ni Pastor Joseph Garcia. Yan pa. Yung hinahagisan na. Pinapakain na. Napakadami. 32,000 pastor ano? 32,000 po ito. Ganyan po karami bawat cage. Or 20,000 ang alam ko. Kasi bawal dito ang lumampas ng 20,000. Pinagbabawal ng siyempre pamunuan. Kaya alam ko mga 20,000 ito or 18,000. Okay. Share nyo po. Ganyan po pag-aalaga ng bangos. Pag malalaki na po siya, tinatakpan na. Ito po yung isa. Harvesting na po ito. Hindi lang napakain. Hagisan mo nga pastor ng konti. Ay, ito pala. Pakahagis nga ng konti lang. Kaya nyo nga.
Yun, hagisan natin konti. Ito ang harvestin. Ito po. Ito po yung malalaki na, may taklob na. Kasi napaltok sila. Lalo na pag may kidlatan, magtatalunan. Ito po ang caretaker dyan, oh. Yan, oh, tumingin. Yo! Nice. Ayan pa ang financer. Ayan mga financer, yung tatlo. Financer, tatlo. Ayan, oh. Financer. Okay, hagisan natin ang kaunting patuka. Tingnan natin kung lulutang. Yun. 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 Malalaki na po yan. Hindi po pwedeng walang takip dahil tatalon po siya lalo na sa gabi. Sabi, hindi na para sa bistirip yan. Yun. Napaltok po siya. Kasi maliliit ang patukang hinagis natin. Kailangan kasi malalaki ito. Okay guys, may natutunan kayo ngayon sa pag-aalaga ng bangos. Yan po yan. 3 kids po ang alaga ni Kuya Renz. At kami naman po mamaya ay magtatakal ng tilapia. Okay, marami po itong palaisdaan dito sa Taal. Napakarami po niyan. Ang totoo pang financer po nito ay Chinese National. Kasi sila po ang may malaking puhunan para makapag-finance. Ang isang kids po nito magkakahalaga ng 1 milyon hanggang harvest. Kaya medyo nahihirapan mga Pilipino. At pag-pray natin na tayo rin naman maging financer sa biyaya ng Panginoon. Okay ang bangos. Hanggang doon yan, oh. Buong ano yan, buong Talik paikot. Pero marami naman financer yan, tilapyaan po yan. Dito naman ang bangusan sa Inchik. Yung po ang bulkan. Yung. Yes, salamat sa pakikinig. At huwag nyo pong kalilimutan, totoo po, naligtas tayo dahil sa biyaya, walang may pagmamalaki. At ang totoong nangangaral ng salita ng Diyos, yun po ang pinapaliwanag nila, naligtas tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ang kaligtasan na tanggap natin ngayon ay libre, regalo. Pag sinabing regalo, hindi mo matatanggap hanggat hindi inaangkin. Kasi regalo po yan. Pag tinanggihan mo, hindi mo papapasa iyo yan. Kaya ang kaligtasan na kagandahang loob, matatanggap. Ang pagtanggap po espiritual ay paniniwala na ikaw ay niligtas na ng Diyos, na ikaw ay pinatubos na kay Jesus, kaya ligtas ka na sa kaparusahan ng Diyos. Hindi ka na parurusahan ng Diyos sa mga nagawa mong kasalanan, kasi ang pinarusahan ng Diyos para sa iyong kasalanan, wala nang iba pa, nag-iisang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo lang. Kaya mga kapatid, dapat maintindihan natin, maniwala ka sa regalo ng Diyos. Si Jesus po ang regalo ng Diyos. Nasa Kanya po ang kaligtasan natin, hawak po niya at ibinibigay ito sa lahat ng tao nang gustong tumanggap at manampalataya. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa John 3:16, sino man na sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. God bless you po mga kapatid. Salamat sa pakikinig at i-share nyo po kung kayo po ay na-bless. Para maabot din po mga kapatid, siyempre, yung mga mahal natin sa buhay. Napakahalaga na maintindihan niya ng ating mga mahal sa buhay. Salamat.